Hello po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? At purihin ng Panginoong Diyos sa tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataon na mag-aral po ng kanyang salita. I believe our topic for this evening is relevant since ito po ay part 2 ng ating pong pag-aaral. Sa leksyong ito, dalangin po namin na inyo pong masumpungang relevant ang topic po sa inyo pong pamilya at sa inyo pong spiritual na paglago. Ibibigay ko na po kay Pastor Payod ang panahon para sa nalalabing susi sa matagumpay na pag-aasawa. Pastor? Key number 10 na po tayo mga minamahal na mga kapatid. Okay po? So key number 10, God describes love, make it your daily goal to measure up. Ano daw po? Ang Diyos daw po nagdi-describe sa pag-ibig na make it your daily goal to measure up. Dapat daw po, ito daw po atin pong daily goal, araw-araw na mithiin. Ito'y atin pong goal na para bagang if a day is gone without this goal na ating na-accomplish, parang kulang po. Dapat daw po ating gawin po itong goal. Bakit po? According po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, ito po ang sinasabi. And by the way, that whole chapter 13 of 1 Corinthians is talking about what kind of love and most probably the pure love. Okay? Ang sabi po sa teksto mga minamahal na mabatid, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, love suffer long and is kind. Ang pag-ibig daw po ay nagsasuffer ng long, talagang matiisin, and is kind, mabuti, mabait. Love does not envy, hindi po naiinggit. Love does not parade itself, hindi daw po mapanibughuin. It is not puffed up, does not behave rudely, hindi daw po bastos. Ang totoong pag-ibig does not seek its own. Hindi po ito nagmimithi or shall we say, yung gusto niya lang ang matupad. Hindi po yun ang totoong pag-ibig. Okay? Thinks no evil, do not provoke. Hindi na po ito nagpo-provoke at hindi po ito nag-isip ng masama. Does not rejoice in iniquity. Hindi at totoong nagmamahal mga kapatid ay hindi po natutuwa sa mga maling gawa. Okay? But rejoices the truth. Ngunit ang totoong nagmamahal, katotohanan ang kanyang kaligayahan. Bears all things, believe all things, hope all things. Talagang nagtitiis, may punong-puno ng pag-asa, at ito nga po napakaganda, endure all things. Now, this Bible passage is one of God's greatest description of love. Aside sa John 3:16, by the way, the manifestation of the love of God towards humanity, for me, that is the greatest verse when we talk about love. But in regards sa mag-asawa, this passage in 1 Corinthians chapter 13 is one of the greatest passage po sa Biblia. Now, read it again and again. Basahin niyo po ito ng paulit-ulit. At sabi nga po doon sa verse 8, kung niyo pong, by the way, hanggang verse 7 lang po atin pong binasa. Pero sa verse 8, sabi po doon, love never fails. Ang totoo pong nagmamahal, hindi po ito pumapalya. True love is not just a feeling. It is an enduring principle. Tandaan po natin. With true love, your marriage stands a far greater chance for success. Without it, a marriage will likely fail quickly. Talagang kung wala pong totoong pag-ibig, magpe-fail po talaga siya. Now, number 11, key number 11, remember that criticism and nagging destroy love. Talagang kahit ako po hindi po exempted po dito, pero yes, ito po ay common sa mga misis or mga kababaihan. Tandaan niyo daw po, criticism and nagging destroy love. Bakit? Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 19, husband, love your wives and do not be bitter toward them. Gaya din po ang sabi sa Proverbs 21 verse 19, better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Vice versa po, no? May mga words po against husband and against wives. Bakit? Kasi po, hindi po talaga healthy na pag nagkamali ang asawa mo, ang partner mo, ay inanag mo siya. Alam niyo po yung nagging? Yung papagalitan mo siya, bubungangaan mo siya, or didiwaraan mo siya, or i-criticize mo siya, nakakaya po, asawa niyo po yun, partner niyo po yun. Talagang
hindi po healthy sa mga magkarelasyon yung lagi na lang po kayo nagbabangayan, yung pinapagalitan mo na parang bata. Asawa niyo po yun, mga minamahal na kapatid. Okay po? Also in Proverbs chapter 27 verse 15, a continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike. Yun daw pong babae na mabdaldal, mabunganga, ay katulad din daw po siya ng ulan na ang ano ng bagsak ng ulan. Okay? Para bagang ang ingay, di ba? Pag malakas yung buhos ng ulan, napakaingay natin po mga bubong. Gayon din daw po ang contentious woman, yung babaeng madiwara or madaldal or mabunganga. Okay? Sa Matthew chapter 7 verse 3, ito pang sinasabi, why do you look at a speck and splinter in your brother's eyes, but do not consider the plank hole bored in your own eye? Bakit pa daw po i-judge? Ito, kasi po ang context po nito ng Matthew chapter 7 verse 1, nagsimula po sa verse 1 ay yung do not judge your brethren, okay? Because you are not judged in the first place. Bakit daw po hahatulan ng iyong kapwa na meron ka pang napakalaking troso sa iyo pong mata? So in other words, simple lang po mga kapatid. Ayusin niyo po muna yung inyong sarili. Atin po muna ayusin po yung ating mga sarili before we before we criticize others. Love suffer long, according nga po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Now, stop criticizing, nagging, and finding fault in your partner. Because in the first place, nagmamahalan po kayo. Okay? At hindi po kayo pumirma ng kontrata sa pag-aasawa or hindi po kayo pumasok sa pag-aasawa para lang i-criticize yung partner mo. Okay? Hindi po kayo nag-asawa para lang meron kang pagalitan o hanapan ng mali. Instead, na gawin nyo po yun, gawin po natin yun, let's support one another. Okay po ba yun? Okay. Your spouse might lack much, but criticism won't help. Wala pong perfectong asawa, walang perfectong wife, walang perfectong husband. So instead na inyo po siyang i-criticize, so atin po siyang tulungan. Okay? Expecting perfection will bring bitterness to you and your spouse. Overlook faults and hunt for the good things. Don't try to reform, control, or compel your partner. You will destroy love. Huwag niyo pong i-control, okay? Nakakaano lang po talaga yung mga tao or mga partners, mga spouse na parang territorial sila, talagang possessive masyado. Over-control. Para bagang yung ating asawa, ginagawa natin pong puppet. O, dito ka lang. O, pag hindi nag-reply, o, sino na yung kachat mo? Huwag po tayong ganun, ha? Pag hindi nag-reply, or pag hindi sumagot sa tawag, o, ba't hindi ka sumasagot sa tawag? Baka may iba ka na dyan. O, huwag po tayong ganun, okay? Hindi po healthy po yon sa isang relationship. Trust must be there, okay? Because if you don't do that, sabi nga po sa din pong pag-aaral, you will destroy love. Definitely, automatically, you will destroy love. Only God can change people. Huwag niyo pong intend na baguhin po inyong pong partners. Only God can change them. So instead na baguhin niyo po sila, ipag-pray niyo po sila na sila po ay babaguhin ng Panginoong Diyos. Then try to make your spouse happy rather than good. Huwag niyo po siyang gawing mabait o huwag siyang gawing mabuti. Rather, gawin niyo po siyang masaya. Because when a happy man or happy woman is serving the Lord, automatically yung kanya pong character ay mababago ng Panginoong Diyos. And the good will likely care for itself. And the secret of success marriage lies not in having the right partner, but being the right partner. Let me repeat that last sentence. Tandaan daw po natin. The secret daw po sa successful na marriage ay hindi daw po nakatuon sa pagiging or sa pagkakaroon ng isang right partner. Dapat ikaw sa sarili mo, ikaw ay right.